So, for our next topic, ang gagawin natin is here, enable. So, gagawa ka ng admin na enabled na yung MFA niya or multi-factor authentication, and make 3 user groups named CCTV, data analyst, and data management. So, yun, mayroon na tayo dito, pero papakita ko sa inyo yung procedure niya kung paano gawin yun. Pupunta lang tayo sa IAM. Kung hindi nyo mahanap yung IAM sa tabi ng dashboard nyo, pwede nyo siyang i-search na lang. Okay? Yan. Search natin dyan. IAM. Yan. Okay? Next is, punta tayo sa users. And, gagawin natin dyan is, mag-create tayo ng admin. Ako may nagawa na akong admin, kaya papakita ko lang sa inyo yung proseso. Ayan. I want to create IAM user. And, pwedeng auto-generated o hindi. Yes. Next. Pwede yung i-auto-generate. Auto-generate, or pwede kayo mismo yung gagawa ng ano nyo. Pero sa akin, auto-generated lang ano ko kasi i-delete ko rin to. Pindutin nyo yung next. Oh. Yan. Next. And hindi natin siya i-add sa mga groups, sa mga user groups. Pupunta na lang tayo sa yan. And bibigyan natin siya ng access sa administration. So check nyo to. Yan. Yan ang i-check nyo. Okay? Next tayo. Pwede kayong mag-add ng tag, pero ako hindi na, kaya diretso na tayo sa create user. Yan. Download natin. Yan. Show natin. Copy ko lang to. So, return to user list. Yan. So, kung paano naman i-enable yung MFA, sign out muna tayo. Punta tayo sa, or pwede palang bumalik tayo doon. Sign in ulit pala tayo. Yan. So, try natin na lang gamitin pala yan. Admin 2 and yung nilagay natin 1 kanina. Yan. Oh, doble. Yan. Okay. Sign in. So, pag nag-enable na kayo ng MFA nyo, may lalabas dyan na authentication bago kayo talaga makapag-login sa admin side nyo. Ayan. Pag maglalagay kayo ng mag-enable kayo ng MFA, sa kayo sa root user nyo. Sign out ulit natin yan. Mag-sign in ulit tayo. Punta tayo sa root user. And next. And type nyo verification. Password nyo. Sign in. Sakay sa IAM user nyo. Pupunta tayo sa admin 2. Sa users. And click nyo yung admin 2. Yan. Click nyo lang tong enable. Enable MFA. And yeah. Papaliwanag naman dito kung paano yung procedure ng pag-enable ng MFA. Yan. So, click lang yung kung anong trip nyo dito. Sa akin, ang pinili ko dito is yung eto, Authenticator app. Next nyo lang yan. Device next. Okay.
Next nyo lang yan. And yan, mag-install lang kayo ng compatible applications nyo. Sa akin, ang ginagamit ko is yung Google Authenticator. Mas madali siya. Magpapakita siya kaagad ng code. So, tapos, kapag naiano nyo na yung Google Authenticator, show nyo lang yung QR code, then enter nyo lang yung magpapakita na code. So, bali dalawa yung mabilisan lang yun kasi nagbabago sila per 30 seconds. Okay? Yun lang. Paano nyo i-enable yung MFA nyo. So, sa akin, hindi ko na yan i-enable kasi yung admin ko na isa, enabled na. So, yeah. So, balik tayo sa users. So, paano naman tayo? I-delete na natin yan. Tingnan natin yan. Kailangan na. Yan. Delete na natin yan. Okay. Delete na siya. So, paano naman tayo gagawa ng mga ganito? So, first, ang sinabi doon is gawa muna tayo ng group. So, mag-create lang kayo ng groups. And, punta kayo sa uh, user group. Pangalanan nyo ng CCTV. Ganon. And, yan. Katapos nyan, yan, create user group. Pag na-click nyo na yung create user group, lalabas na yung, balik na tayo sa user group. Yan, lalabas na yung CCTV. And, kapag nagawa nyo na yun, gawin nyo rin yung data analyst and database management. Ganun lang gumawa ng ganun lang gumawa ng group. Okay? So, next, gagawa kayo ng users na ito, create user lang ulit and click nyo lang yung username, type nyo lang yung gusto nyong pangalan, CCTV, CCTV1, ganun. And yeah, click nyo yung I want to create an IM user. And click nyo kung anong gusto nyo dyan, kung gusto nyo bang auto-generated o custom. Next nyo pagkatapos. And ang gagawin dyan is, ito, kailangan naka-add user to group. And click nyo kung anong group yung paglalagyan nyo. Okay? Next nyo lang, then create user. So, return to user list. Ayan. Mag-add na yan ng pusa doon sa user group. Okay? Nakikita nyo? Yan. Meron na siya sa CCTV group. So, ganun lang din ang gagawin nyo para sa analyst user. I-add nyo lang siya dito. Okay? For our next step na, tayo sa next step. I-delete lang muna natin to. Hindi na natin kailangan. Next. Our next step is punta tayo sa user groups. And ang sinabi doon, mag-create kayo ng or mag-attach kayo. Ayun, with users with 3 policies each. So, lalagyan natin ng policies yung group. So, punta kayo sa users group. Users groups. Click nyo tong CCTV. Punta kayo sa permissions. And, mag-add lang kayo ng permission. Create inline policies. Okay? So, mag-add lang kayo ng okay. Hindi. Mag-add kayo ng anong service yung gagamitin nyo. Or, ito. Ito, ang ginawa ko dito, yan. Dito ako nag-create ng permission. Okay? Tapos nag-next ako. Walang no action specified kasi hindi wala tayong binago dito. Pero, ano yun natin? Bukan natin itong baguhin. Yeah.
Yan, ganun lang kayo magkakaroon ng permission. Yan, cancel na natin yan kasi hindi na natin kailangan. So, ito yung mga permission na ginawa ko. Makikita nyo dyan. Yan. Yan lang yung mga ginawa ko dyan. Tapos nag-create lang ako ng next. Okay? And create policy. Yun lang yan. So, pag mag-add kayo, pwede namang attach din. Attach lang kayo dito. Pero hindi ko na yan okay. Kasi meron na tayong policies yan. Yun, gagawin nyo yun sa lahat ng user group nyo. Punta kayo sa permission. Yan. Magkano kayo. Create inline policy or attach policies. Depende sa inyo kung click nyo. And, yan, gagawin nyo lang yan sa lahat ng groups. Yan. Okay? So, balik tayo sa users. Kasi, ang gagawin naman natin ng next is key. Mag-enable tayo ng access key to CLI. Okay? Punta lang kayo sa track nyong user. Yan. Tapos, mag-create lang kayo ng access key. Okay? Pagkatapos yan, click nyo lang yan. Itutin nyo yung CLI. Next kayo. Of course, check nyo yung understand. And, lalagay lang kayo dyan ng description tag value. Kahit ano na, basta tatandaan nyo. Okay? So, yun lang. Ganun lang mag-create ng access key to CLI. Okay? Check nyo. Siguro yung check nyo yung CLI. Okay? So, yun na for our topic number 2. Or for our topic in activity number 2. Ganun lang gagawin natin. Okay? So,